So bagong lahat, siguro may sale ngayon dahil August 8, 8-8. Nasa stando pa rin ang Golden State at si super sub Jonathan Kuminga. At least may super na siya. Nasa 45 million ang last offer ng Golden State sa loob ng 2 taon. 1 guaranteed at 1 club option. Nasa almost 3 months pa naman ang deadline, may oras pa si Kuminga para mag-isip. Ang Kings at Phoenix Suns lang yung team ngayon na may interest sa kanya na parehong tinanggihan ng Golden State yung offer na player kapalit ni Kuminga. Kahit pa ang in-offer ng Phoenix Suns ay 90 million sa loob ng 4 na taon at may kapalit naman na sentro at isang guard, ayaw pa rin nilang pumayag. Dahil nga walang magagawa si Kuminga, restricted free agent kasi siya. Baka ang maging style niyan parang PBA, pumunta na lang siya ng Japan. Una kasing in-offer ng Golden State kay Kuminga, 82 million sa loob ng 3 taon. Tinanggihan pa rin ang side niya yung 27 million kada taon. Umaasa kasi silang tataas pa yung kontratang maibibigay sa kanila dahil sa Summer League, andun kasi yung mga executive. Lalo pa ngayon may isang player ang mas tumaas ang value at gustong habulin yun ni Kuminga dahil yun ang kontrata dapat na inaasahan niya. Based din sa mga write-ups, wala talagang interest ang Golden State na i-trade si Kuminga paalis ng team. Tinapos kasi nila lahat yung mga senaryo na malalagay si Kuminga sa ibang team. Suportado rin di umano ni Joe Lacob, ang team owner, yung desisyon ni Mike Dunleavy. Nagising pa pala to. Kaya ayaw di umano tanggapin ni Kuminga yung 45 million sa loob ng 2 taon dahil imbes na player option ang ilagay ng team, ang nilagay ng Golden State ay team option. Mukhang alam na rin ni Kuminga na wala siyang pupuntahan at walang interest ang Golden State na bitawan siya. May report pa dati na nagkakatalo lang ang Golden State at Sacramento pagdating sa first round pick kung merong protected at unprotected. Pero ngayon mukhang hindi nila itutuloy talaga yun. Malaking diferensya din yung player option at club option na pwede maging critical sa pagpili ng isang player. Imbes na siya ang magdi-decide kung tatapusin yung 2 taon na kontrata, ito dapat yung sa player option. Kaso nga ang nilagay ng Golden State club option na ang team pa rin ang magdi-decide sa 2 taon kung aalisin siya or hindi. Masyado di umanong insensitive ang Golden State, parang binabastos di umano si Kuminga doon na sinabi pa nga ni Kuminga ayaw na niyang bumalik sa team dati pa. Sa kasagsagan kasi ng stand-up, yan ang binanggit niya dati na ayaw na niyang maglaro para sa Golden State. Parang iniipit din ng team si Kuminga. Kasi ang isang option ni Kuminga, kung meron talaga siyang tiwala sa sarili niya na isa sa mga pinost niya ngayon, tatanggapin niya yung 1 year, 7.9 million na qualifying offer para hindi siya maipit sa Golden State after 2026. At maging unrestricted free agent siya after din ng season. Binubuyo ngayon ng mga analyst at ibang write-ups itong si Kuminga na kung malakas talaga ang loob niya or may tiwala talaga siya sa sarili niya, tatanggapin niya yung qualifying offer. Meron pang nasa 3 buwan bago talaga matapos yung extension para sa mga player dahil meron ding deadline yun. Kaya ang gusto ng side ni Kuminga, 1 player option at 1 guaranteed, mababypass kasi nila yung qualifying offer. Pwede siyang maglaro under 45 million sa 1 year tapos tapusin yung 2 taon, i-decline niya sa player option. At makakaalis siya sa Golden State after ng 1 season at hindi na siya maiipit. Mas malaki pa yon kumpara sa qualifying offer na $7.9 million. Pero napakalaking risk nun para kay Kuminga dahil kapag na-injured siya, tapos ang karir niya. Marami kasi mga player ang umiwas sa qualifying offer kasi nga risky na 1 taon tapos kapag na-injured, lalong bababa ang value nila. Meron din naman mga player talaga ang sumubok nun, katulad din ni Colin Sexton na hindi binigyan ng malaking kontrata ng Cavaliers dati pero nakakuha ng malaking kontrata naman dito sa Utah Jazz. Kahit si Miles Bridges dati na 1 araw na lang pipirma na ng kontrata na nagkaroon ng kaso, dinaan din siya sa qualifying offer at nakakuha pa rin naman ng kontrata sa Hornets. Kung team option kasi, kahit pa masama ang laro ni Kuminga, pwede siyang ipitin at yung Golden State ang magdi-decide sa 2 taon. Bababa ang value ni Kuminga pagtagal nun at hindi niya lalo mahahabol yung kontratang gusto niya. Ngayon pa lang kasi bumagsak ulit ang value niya pero since last year pa talaga bumaba yun nang tinanggihan siya ng Utah Jazz.
Para maging kapalit kay Markkanen, mas pinili ng Jazz si Podziemski dahil sa statement niya last year gusto talaga niya $200 million. Dapat gayahin na lang ni Kuminga si Patrick Williams ng Bulls dati. Sinabi na nung pipirma, $200 million ang gusto niya, ayaw niya $20 million. Kaya ayun, nag-comment ang mga analyst na hindi naman siya pasok dun. Sa huli, tinanggap din ni Patrick Williams ang $90 million sa loob ng 2 taon. So mali pala, $90 million sa loob ng 5 taon. So tulad ng sabi ko dati, si Austin Reeves expected nasa $42 million mahigit ang makukuha kung inaasahan yon sa collective bargain agreement. Pero ang $30 million, ito yung prediction ng mga executive dahil yun din ang possible talaga makuha ni Reeves. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong mataas para sa isang role player na nag-a-average ng 20 points per game kasi walang team ang magbibigay ng malaking kontrata na nasa 40 million sa isang player na hindi naman naging all-star. Meron nagbibigay ng ganong kalaking kontrata sa isang washed na player. Hindi bumaba ang value ni Reeves, tumaas yun dahil ngayon taon mahigit 20 million ang dapat makukuha niya kung pumirma. Dahil imamark siya na at least $30 million per year sa susunod na taon, tumaas ang makukuha nitong si Austin Reeves. Dahil yung 40 million based yun sa collective bargain agreement, hindi value niya talaga sa market. Malaki kasi yung pinagkaiba ni Reeves at ni Kuminga. Kahit pa itong si Kuminga dati, isang lottery pick, si Austin Reeves naman undrafted. Si Austin Reeves kasi, kahit sinong player ang isama mo sa kanya or kahit saang lineup isama si Reeves nagiging compatible, mapa NBA or kahit sa FIBA. Yung NBA market mismo ang nag-value kay Austin Reeves. Hindi siya mismo yung nag-value sa sarili niya katulad ng ginawa ni Kuminga. Isa pa, kung mas gaganda ang laro ni Reeves for next season na kasama si Luka, baka lalo pang tumaas yung kontrata niya. Pero merong hindi pa rin mag-a-agree dyan. Mas mahihirapan ngayong i-trade ng Lakers si Austin Reeves dahil mataas ang market price niya, mababa naman ang contract. Kailangan magsama ng player. Kailangan muna kasing tapusin ni Reeves yung taon na to para makakuha siya ng panibagong kontrata or mag-decline ng player option. Based pa doon, curious din ang iba na wala pang extension na binibigay kay Hachimura. Wala ding commitment ang Lakers regarding sa pag-retain sa kanya. May 1-year contract pa naman si Hachimura until katapusan ng 2026 season. Based kasi doon, lock-in na si Luka for next 3 years. Marami mga players di umano ang magkaka-interest na sumama sa Lakers sa mga susunod na taon. Si Hachimura di umano ang gagawin nilang leverage para sa salary cap. Kung bibigyan nila ngayon ng contract, marirestrict siyang ma-trade at marirestrict din next year na makakuha ng isang player na sasama kay Luka kasi nakaantabay ang kontrata ni Reeves na mahigit $30 million per year or pataas pa. Based sa silver screen and roll ng isang Lakers page, ayaw munang binitawan si Hachimura dahil wala si Finney Smith. At least siya scorer at defender kaysa kay Bando. Yung 2027 di umano ang inaantay nila kung may mundo pa nun. 5 players kasi ang matitira based sa contract. Kaya di umano hindi nagmamadali itong Lakers para papirmahin agad si Hachimura dahil pwedeng magkaroon ng transaction before training camp.